Ang pagtalikod ng Amerika sa nagkakaisang bansa, United Nation, ay naging formal. Yanig ng isang pangungusap na ito ang bulwagan ng press conference sa Washington na nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong mundo. Sino na ngayon ang magbabantay sa mundo? Mayroon ba silang alternatibong plano? Ang tanging sagot sa mga tanong ng mga mamamahayag ay isang malamig na katahimikan. Ang UN headquarters ay huminto sa paggana at ang silid ng Security Council ay nawala ng direksyon na puno ng isang malungkot at walang kabuluhang hangin. Nagsimulang sumiklab ang mga salungatan at kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo. Amerika, Europa, Sina wala ni isa sa kanila ang gustong umako ng responsibilidad. Sa sandaling iyon, ang Pilipinas, na walang veto power o malaking hukbo, ay tahimik na kumilos. Ang Pilipinas, magiging permanenteng miyembro ng Security Council? Posible ba talaga ito? Habang umiiling ang lahat, isang nagkakaisang desisyon ang lumabas mula sa isang pribadong pagpupulong. Ano kaya ang nakasulat sa ulat tungkol sa Pilipinas? Ako si Michael Anderson. Ipinanganak sa Amerika at isang mamamahayag na ang ikinabubuhay ay ang pag-uulat tungkol sa mga internasyonal na labanan at seguridad. Mahigit 30 taon na akong nabubuhay at namamatay sa mga larangan ng digmaan at mga bulwagan ng pagpupulong. Naniniwala akong alam ko kung paano gumagalaw ang mundo. Sa pakiwari ko, ganoon ang pakiramdam ko hanggang noon. Lumipas ang halos 1 taon mula nang magsimula ang ikalawang termino ng Pangulong Trump. Ang pagpupulong sa Washington ay tulad ng dati, puno ng mga mamamahayag. Ang tagapagsalita ng State Department ay umakyat sa entablado at nagsimulang basahin ang inihandang talumpati. Ang nilalaman nito ay ang formal na pag-alis ng Amerika mula sa UN at ilang iba pang pandaigdigang organisasyon. Matagal nang pinag-uusapan ng balitang ito, ngunit iba pa rin ang bigat ng isang formal na anunsyo. Ang kapaligiran sa sandaling iyon ay malinaw na nag-iba. Matapos ang paglalahad, ilang mamamahayag ang nagtanong. Karamihan sa mga tanong ay inaasahan. Ano ang mangyayari sa relasyon sa mga kaalyado? Sino ang pupuno sa security vacuum? Ang tagapagsalita ay kalmadong sumagot. Hindi na magtatapon ng pera ang Amerika sa mga hindi mabisang sistema at uunahin ang mga bilateral na relasyon batay sa tunay na interes. Malinaw ang kanilang lohika. Matagal nang dinala ng Amerika ang malaking pasanin at ngayon ay oras na para ibaba ito. Hindi ko lubos maisip na mali ang lohikang iyon. Ang UN ay mabagal, hindi mabisa, at kung minsan ay walang magawa. Ito ay isang organisasyon na paulit-ulit na humarap sa parehong problema sa loob ng mga dekada at gumugugol ng mas maraming oras sa paggawa ng mga deklarasyon kaysa sa paghahanap ng tunay na solusyon. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang patuloy na magbigay ng napakalaking pondo ang Amerika sa ganoong istruktura. Habang papalabas ako sa press conference, naisip ko, baka ito na ang praktikal na pagpipilian. Naniniwala ako na ang idealismo ay maganda, ngunit ang mundo ay hindi lamang umiikot dito. Ilang araw ang lumipas, nagpunta ako sa New York. Gusto kong malaman kung paano tumutugon ang UN headquarters sa desisyong ito. Nakita ko ang pamilyar na gusali sa tabi ng East River. Hindi nagbago ang panlabas na anyo nito. Ngunit pagpasok ko, naramdaman ko agad na kakaiba ang kapaligiran. Ang labi ay walang tao at ang mga pasilyo ay kakatuwang tahimik. Mas kaunti ang mga taong nakikita kaysa sa karaniwan. Nang pumunta ako upang iulat ang pagpupulong ng Security Council, halos walang laman ang silid. Kinansela ang mga nakatakdang agenda at halos kalahati ng mga kinatawa na inaasahang dadalo ay wala. Tahimik na sinabi ng isang staff doon. Wala namang desisyon na magagawa, kaya walang saysay ang pagdaraos ng pagpupulong. Ang Security Council, nang wala ang Amerika, ay halos hindi na gumagana. Kahit legal na pinananatili ang istruktura, ang pagkawala ng isa sa 5 bansang may veto power ay nagdulot ng praktikal na paghinto. Sa pasilyo, nakita ko si Anna Schmidt, isang opisyal ng administrasyon ng UN mula sa Alemanya. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 40s at palaging kalmado sa trabaho. Ngunit sa araw na iyon, halata ang pagod kay Anna Schmidt. Maitim sa ilalim ng kanyang mga mata at mas kaunti ang kanyang sinasabi kaysa sa karaniwan. Humingi ako ng isang maikling panayam at pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan, tumango siya. Umupo kami sa isang kalapit na coffee shop at nag-usap. Maingat si Schmidt sa pagpili ng kanyang mga salita. Sinabi niya na halos lahat ng isyu sa UN ay nakabinbin. Ang budget ay binawasan, ang mga tauhan ay nabawasan, at ang pangmatagalang proyekto ay itinigil.
ang tulong para sa mga refugee, ang pagpapadala ng mga peacekeeping force, at ang mga proyekto sa pagpapaunlad lahat ay huminto. Hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa pagkawalan ng katawan na dapat magbigay ng desisyon. Sinabi ni Anna Schmidt na patuloy pa rin ang mga pagpupulong, ngunit walang nagagawang desisyon kung mayroong magpapanukala. May isa namang nagsasabi na kailangang kumpirmahin muna ang posisyon ng Amerika, ngunit wala ang Amerika. Kaya, ang pagpupulong ay ipinagpapaliban at muling ipinagpapaliban. Ilang linggo na ang lumipas sa ganoong paraan. Ang tono ni Schmidt ay kalmado, ngunit ang kanyang boses ay may malalim na pagod. Tinanong ko, kung gayon, sino ang nagbibigay ng desisyon ngayon? Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, mahinang sumagot si Anna Schmidt. Sinabi niyang wala. Lahat ay nagmamasid lamang. Ang China ay naghihintay na makuha ang pamumuno. Ang Europa ay gumugugol ng oras sa internal na koordinasyon at ang Rusya ay nag-enjoy sa kaguluhang ito. Samantala, ang mga taong nangangailangan ng tulong ay naghihintay lang. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tinutuluyan at inayos ang aking mga tala. Binalikan ko ang pag-uusap namin ni Anna Schmidt. Ang matinding impresyon na naiwan ay hindi ang pagbagsak ng UN, kundi ang paghinto nito sa paggana. Ang gusali ay nakatayo pa rin at ang mga tao ay pumapasok pa rin sa trabaho. Ngunit ang sistema ay huminto na. Walang nagtatangkang ayusin ito. Siguro, nawala na rin ang dahilan para ayusin ito. Ilang araw ang lumipas. Dumalo ako sa isang informal na pag-uusap kasama ang mga kinatawan mula sa mga umuunlad na bansa. Ito ay isang pagpupulong ng ilang diplomat mula sa Afrika. Kasama sa kanila si Samuel Okoye, ang ambasador ng Nigeria. Mukha siyang nasa simula ng 50s. Kalmado ngunit may matatag na paninindigan. Halos hindi nagsalita si Samuel Okoye sa buong pagpupulong. Tahimik lang siyang nakikinig habang naglalabas ng reklamo ang iba. Pagkatapos ng pagpupulong, nagkasalubong kami sa pasilyo. Maingat akong nagtanong, ano ang tingin mo sa sitwasyong ito? Tinitigan ako sandali ni Samuel Okoye at pagkatapos ay nagsalita. Sinabi niya na oras na para maghanap kami ng sarili naming solusyon. Sinabi rin niyang wala na silang inaasahan na may tutulong sa kanila. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may malalim na pag-aalinlangan. Idinagdag ni Samuel Okoye na kahit noong may UN pa, hindi sila nakakuha ng malaking tulong. Kaya, kahit mawala ang UN, hindi magkakaroon ng malaking pagbabago. Ngayon, nawala na lang ang dahilan para itago ang katotohanan iyon. Sinabi ni Samuel Okoye iyon at tahimik na umalis. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng artikulo sa aking hotel room. Naisip ko ang mga titulo tulad ng Ang Walang Laman ng UN at Ang Pagkasira ng Pandaigdigang Kaayusan. Ngunit habang nagsusulat ako, hindi ko maalis ang pakiramdam na may kulang. Malinaw ang problema, ngunit hindi ko makita ang solusyon. Alam kong may dapat na lumabas, ngunit hindi ko maisip kung sino iyon. Ilang araw ang lumipas, isang internal na dokumento ng UN ang napunta sa akin. Ito ay isang informal na ulat na nagbubuod ng mga tugon ng bawat bansa. Karamihan sa mga bansa ay naghihintay pa rin. Ang Europa ay paulit-ulit na nagpupulong sa loob at ang China ay naglalabas lang ng mga deklarasyon ng walang konkretong pagkilos. Sa dulo ng dokumento ay may isang maikling memo. Ang nilalaman ay, ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan sa ilang umuunlad na bansa. Nakasulat lamang ang pangalan ng walang detalyadong paliwanag. Hindi ko naisip na mahalaga ang pangalang iyon. Ang Pilipinas ay isang middle power at mayroon itong ginagampanan na papel sa internasyonal na entablado. Ngunit hindi ko maisip kung ano ang magagawa nito sa ganitong sitwasyon. Tila kailangan ng napakalaking mapagkukunan at impluwensiya upang punan ang puwang na iniwan ng Amerika. Hindi ko inisip na kayang gampanan ng Pilipinas ang papel na iyon. Isinara ko ang aking sinulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa New York ay maliwanag pa rin at nagliliwanag. Ang liwanag ay patuloy na umaagos. Ngunit naisip ko, sa kabila ng liwanag na iyon, may mga taong nasa dilim. Isang lugar kung saan kailangan ng tulong ngunit walang dumarating. Isang lugar kung saan nagpupulong ngunit walang desisyon. Isang lugar na tila gumagana ang sistema ngunit talagang huminto na. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Wala pa ring nangyayari. Walang digmaan at walang malaking kalamidad. Ngunit tiyak ang pakiramdam na may mali sa direksyong patungo. Ang sistema ay hindi sapat na matibay upang umikot, na parang walang nangyari kahit may umalis. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang katotohanan iyon. Ilang buwan ang lumipas.
Bumalik ako sa Washington mula sa New York at nagpatuloy sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi nawala ang hindi magandang pakiramdam na iyon. Ang walang laman na pasilyo ng UN headquarters. Ang pagod na mukha ni Anna Schmidt. Ang tahimik na pag-aalinlangan ni Samuel Okoye ang mga tagpong iyon ay biglang bumabalik. Sinubukan kong balewalain ang alaala. Ang mundo ay umiikot pa rin at karamihan sa mga tao ay tila walang problema. Sa gitna nito, dumating ang unang balita. Isang ulat tungkol sa posibilidad ng labanan sa Silangang Aprika. Impormasyon mula sa satellite na may paggalaw ng mga tropa sa hangganan. Sa una, inakala kong ito ay normal na ulat. Ang rehiyong iyon ay palaging hindi matatag at ang tensisyon militar ay pabalik-balik. Ngunit ilang araw ang lumipas, may napansin akong kakaiba. Maraming ulat ang lumabas tungkol sa parehong rehiyon, ngunit magkakaiba ang nilalaman. Ang isang ulat ay nagsasabing malaking pagtitipon ng hukbo at ang isa naman ay nagsasabing normal lang na antas ng pagsasanay. Magkakaiba ang mga bilang at magkakaiba ang lokasyon. Noon, ang mga ahensiya ng intelihensiya ng Amerika ang naglalabas ng pinagsamang pagsusuri. Ngunit ngayon, wala nang ganoong koordinasyon. Ang bawat bansa ay naglalabas ng sarili nilang impormasyon at walang makapag-ayos nito. Narinig ko ang balita na nagdaos ng emergency meeting sa Geneva. Agad akong sumakay sa eroplano. Ang hilaga ng Geneva ay hindi UN ngunit tahimik din doon. Ang mga tao na nagtipon ay tila mas nag-aalala kaysa sa nakalipas na mga buwan. Ang pagpupulong na muling nagbukas pagkatapos ng ilang buwan ay magulo mula sa simula. Ang isang tao ay nagbahagi ng pinakabagong impormasyon, ngunit ang isa naman ay tumutol na hindi tumpak ang impormasyon na iyon. Ang isang kinatawan ay nagpilit na kailangan ng agarang interbensyon at ang isa naman ay nagsabing kailangan pang magmasid. Sa huli, walang konklusyon at ang pagpupulong ay inilipat sa susunod na linggo. Samantala, patuloy na tumataas ang tensisyon sa lugar. Matapos ang pagpupulong, muli kaming nagkasalubong ni Samuel Okoye sa pasilyo. Halos hindi rin nagsalita si Samuel Okoye sa silid ng pagpupulong. Maingat akong nagtanong kung ano ang tingin niya sa sitwasyon. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan, sumagot si Samuel Okoye. Sinabi niyang hindi siya makapagdesisyon dahil walang tumpak na impormasyon. Idinagdag niya na may isang bagay lang na tiyak. Walang sino man ang lumabas at nag-ayos ng sitwasyon tulad ng dati. Patuloy na nagpaliwanag si Samuel Okoye. Kailangan ng depensang sistema sa kanilang rehiyon. Ang minimum na kagamitan at sistema ay kailangan para sa proteksyon ng mga sibilyan. Ngunit sinabi niya na hindi ang kawalan ng armas ang problema. Ang problema ay ang pagkawalan ng katawan na magbibigay ng desisyon kung sino ang may responsibilidad sa pagpapatakbo at kung sino ang sasagot sa gastos. Ang mga kumpanya ng depensa ng malalaking bansa ay palaging nagbibigay ng mga kondisyon, humihingi ng pabor sa politika o pangmatagalang kontrata. Sa ganitong emergency, wala silang oras para sa ganoong negosasyon. Habang nakikinig ako sa mga salita ni Samuel Okoye, nagsulat ako ng mga tala sa aking notebook. Ang mga salitang hindi ang armas ang problema, kundi ang sistema ay patuloy na umalingaw sa aking isip. Dati, ang Amerika ang sentro ng sistemang iyon. Kung nagdesisyon ang Amerika, sumusunod ang iba. Hindi ito mabisa, ngunit gumagana ang sistema. Ngunit ngayon, nawala ang sentro at walang sino man ang makakapuno sa lugar na iyon. Ilang araw ang lumipas, dumating ang mas malaking balita. Isang ulat tungkol sa malaking baha sa Timog Asya. Milyon-milyong tao ang naapektuhan at kailangan ng agarang tulong. Gumana ang sistema ng internasyonal na tulong, ngunit napakabagal ng tugon. Nangako ng tulong ang iba't ibang bansa, ngunit matagal bago dumating ang mga kagamitan sa lugar. Magulo ang impormasyon at hindi alam kung sino ang nagpadala at kung ano ang ipinadala. Isang mensahe ang dumating mula sa kasamahan kong mamamahayag na nag-uulat doon. Malaking kakulangan sa tulong medikal. Puno ng pasyente ang mga ospital at kulang na kulang ang mga gamot. Ang mga relief goods ay nakatambak sa paliparan, ngunit hindi gumagana ang sistema ng pamamahagi. Hindi malinaw kung sino ang may responsibilidad sa pag-aayos. Muli, nagdaos ng pagpupulong sa Geneva. Ang tema ng pagpupulong ay ang pagtugon sa kalamidad. Sinuri ang mga kaso ng ilang bansa at kasama rito ang sistema ng pagtugon sa kalamidad ng Pilipinas. Ang isang tao na nagsumite ng dokumento ay nag-ayos kung paano tumugon ang Pilipinas sa mga nakaraang malalaking kalamidad. Nabanggit ang mabilis na pagbabahagi ng impormasyon,
Pinagsamang sistema ng command at kooperasyon ng gobyerno at pribadong sektor ang bayanihan spirit sa isang modernong balangkas. Sinuri ni Anna Schmidt ang dokumento at sinabing interesante ito. Ngunit idinagdag niya na mahirap itong ilapat agad. Ang dahilan ay kailangan ng oras upang maunawaan at ipatupad ang sistema. At wala silang ganoong kaluwagan sa kasalukuyang sitwasyon. Katulad din ang naging reaksyon ng iba pang kinatawan. Ang dokumento ay may kabuluhan bilang sanggunian, ngunit hindi ito ang yugto para pag-usapan. Muli, ipinagpaliban ng pagpupulong. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi ko inisip na perpekto ang sistema ng Pilipinas, ngunit sa tingin ko sulit itong pag-aralan. Ang problema ay hindi handa ang mga taong nagtipon doon na tanggapin ang bagong pagpipilian. Hinahanap pa rin nila ang nakasanayan nilang paraan at nakasanayan nilang kasosyo. Kahit alam nilang hindi na gumagana, hindi nila isinasaalang-alang ang ibang pagpipilian. Sa eksaktong parehong panahon, isa pang problema ang lumabas. Isang ulat tungkol sa malaking cyber attack sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Malubha ang mga pangunahing infrastruktura at tatagal ang pagbawi. Kailangan ng internasyonal na kooperasyon, ngunit hindi rin ito naayos ng tama. Ang bawat bansa ay nag-aalok ng tulong sa sarili nilang paraan at nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Habang sinusuri ko ang mga dokumento ng pagpupulong, nakita ko ang bahagi kung saan muling nabanggit ang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, tungkol sa cybersecurity at teknolohiya ng artificial intelligence AI. Ipinakita ang mga halimbawa kung paano nakipagtulungan ang Pilipinas sa ilang bansa upang bumuo ng sistema ng cyber defense. Ito ay kahanga-hanga sa teknikal na aspeto, ngunit hindi rin ito binigyan ng malalim na pansin sa pagpupulong. Ang dahilan ay walang oras. Bumalik ako sa aking hotel room at inayos ang mga materyales na naipon ko. Ang tensyon militar sa Silangang Aprika, ang baha sa Timog Asya, ang cyber attack sa Gitnang Silangan. Magkakaiba ang mga pangyayari, ngunit malinaw ang pagkakapareho. Nang magkaroon ng problema, ang sistema na tumutugon ng mabilis tulad ng dati ay hindi gumagana. Ang impormasyon ay nagkakalat, ang desisyon ay mabagal, at ang responsibilidad ay hindi malinaw. Ang Pilipinas ay lumabas sa ilang mga tagpo. Paglutas sa kalamidad, sistema ng depensa, cybersecurity, tulong medikal, ipinakita ang mga halimbawa sa iba't ibang larangan. Ngunit ito ay nanatili lamang na sanggunian. Hindi ito naging aktwal na pagpipilian. Ang mga taong nagtipon sa silid ng pagpupulong ay naghahanap pa rin ng mga pamilyar na pangalan. Tila sila ay natatahimik lamang kapag lumabas ang mga pangalang Amerika, Europa o Tsina. Naiintindihan ko ang dahilan. Ang Pilipinas ay isang middle power. Kahit mayroon itong mahusay na teknolohiya at sistema, wala itong maraming karanasan sa paghawak ng pamumuno sa internasyonal na entablado. Mas gusto ng mga tao ang napatunayang pagpipilian at ang napatunayan ay nangangahulugang tagumpay sa nakaraan. Ang Pilipinas ay tinitingnan na kulang sa ganoong nakaraan. Hindi bababa sa larangang ito. Ngunit kasabay nito, nagtanong din ako kung ang napatunayang paraan ay hindi gumagana ngayon, hanggang kailan natin kailangang ipilit ang parehong paraan? Bakit hindi natin subukan kahit may inihandang alternatibo? Hindi ko nakita ang sagot. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Anna Schmidt. Magdaraos muli ng pagpupulong sa susunod na linggo. Ang nilalaman ay pag-uusapan ng pangmatagalang sistema ng internasyonal na kooperasyon. Sumagot ako na dadalo ako, ngunit wala akong malaking inaasahan. Lahat ng pagpupulong na pinanood ko sa nakalipas na mga buwan ay pareho. Malinaw ang problema. Ngunit hindi kailanman lumalabas ang solusyon. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik ang gabi sa Geneva. Walang gaanong ilaw at walang tao sa kalye. Naisip ko, ang naging malinaw ngayon ay hindi ang pagkakaroon ng mga bagong problema. Ang mga aparato lamang na pumipigil sa mga problema ang isa-isang nawawala. Ang sistema ng pagsasama ng impormasyon ng Amerika, ang pag-aayos ng UN, ang mabilis na kakayahan ng internasyonal na organisasyon ng mga aparatong tiyak na umiiral kahit hindi perpekto. Ngayon, nawala ang mga aparatong iyon at tila hindi pa rin alam ng mundo kung ano ang mga aparatong iyon. Ang mga tao ay nag-aabang pa rin na may lalabas at lulutas ng problema. Ngunit wala siyang dumating. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan iyon. Lalong lumala ang sitwasyon. Patuloy na tumataas ang tensiyon sa Silangang Aprika at mabagal pa rin ang pagbawi sa kalamidad sa Timog Asya. Nagpapatuloy ang cyber attack sa Gitnang Silangan at nagkakaroon ng karagdagang pinsala. Ang silid ng pagpupulong sa Geneva ay napuno ng mas mabigat na kapaligiran.
Alam ng mga tao na hindi na ito maaaring ipagpaliban. Ngunit hindi pa rin malinaw kung sino ang dapat na unang kumilos. Muli ako nagtungo sa Aprika. Naisip kong kailangan kong kumpirmahin ang sitwasyon sa lugar. Puno ng tensisyon ng hangganan. Ang mga hukbo ng magkabilang panig ay nakatayo pa rin at ang mga sibilyan ay nabubuhay sa takot araw-araw. Ngunit may isang kakaibang punto na napansin ko, ang katotohanang walang naganap na labanan. Ilang araw lang ang nakalipas, tila sasabog anumang oras. Ngunit biglang tumahimik ang paligid. Habang nag-uulat ako sa lugar, nagkataon akong nakilala ang isang military analyst. Siya ay taga-Pransiya at matagal nang nagmamasid sa rehiyong ito. Tinanong ko kung bakit walang naganap na labanan. Nag-isip sandali ang analyst at pagkatapos ay sumagot na hindi niya alam ang eksaktong dahilan. Ngunit sinabi niya na nagbago ng malaki ang kilos ng magkabilang panig ilang araw na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya na nabawasan ang mga opensibang posisyon at nagpalit sila sa depensang istruktura. Idinagdag ng analyst. Ang kagiliw-giliw na punto ay hindi niya alam kung ang pagbabagong ito ay dahil sa interbensyon ng isang tao o simpleng aksidente. Walang formal na anunsyo at walang bansa ang voluntaryong namuno sa negosasyon. Ipinaliwanag niya na nagpapatatag lang ang sitwasyon. Umiling ang analyst at idinagdag, kung may digmaan, lahat ay nagtatala. Ngunit kung walang digmaan, walang nagtatala. Ang mga salitang iyon ay matagal na nanatili sa aking isip. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may gumana. Pagkatapos ay nalaman ko na mayroong defense system na inilagay sa rehiyong ito. Isang sistema na ang layunin ay proteksyon ng mga sibilyan at pagpigil sa paglala ng labanan, hindi kagamitan para sa opensiba. Hindi malinaw na nakasulat sa mga formal na dokumento kung saan nagmula ang kagamitan. Ngunit ang ilang source ay nagsabing kasama rito ang mga kagamitang gawa sa Pilipinas. Nang bumalik ako sa Geneva, malinaw na nag-iba ang kapaligiran. Ang mga taong nagtipon sa silid ng pagpupulong ay tila maingat pa rin. Ngunit hindi na sila mukhang walang lakas tulad ng dati. Doon, nagbahagi si Anna Schmidt ng isang bagong dokumento. Ito ay ang resulta ng pagsusuri gamit ang impormasyon mula sa satellite at artificial intelligence. Ang magulong impormasyon ay naayos na at posible na ngayong malaman kung aling ulat ang tumpak at aling ulat ang pinalaki. Sinabi ni Anna Schmidt na dahil sa dokumentong ito, sa unang pagkakataon, naging posible ang maayos na pagpapasya. Sinabi niya na patuloy ang mga pagpupulong sa nakalipas na mga buwan, ngunit walang batayan para sa pagpapasya. Ang impormasyon na isinumiti ng bawat bansa ay magkakaiba at hindi alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. May pinagsamang pagsusuri at mayroong mapagkakatiwalaang datos. Tinanong ko kung saan nagmula ang impormasyong iyon. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan, sinabi ni Anna Schmidt, Pilipinas. Ipinaliwanag niya na ang satellite system at kakayahan ng AI analysis ng Pilipinas ay ibinahagi ng limitado. Kahit hindi ito kompletong kooperasyon, nakakuha sila ng malaking tulong sa mga kritikal na bahagi. Tahimik na idinagdag ni Anna Schmidt, ang impormasyong ito ay hindi nagpapalit ng desisyon, ngunit nagpapahintulot sa pagpapasya. Pinagnilayan ko ang mga salitang iyon. Hindi ibinigay ng Pilipinas ang sagot. Tinulungan lang nito na itanong ng tama ang tanong. At napagtanto ko na iyon ay mas mahalaga kaysa sa akala ko. Ang kakanyahan ng problema sa nakalipas na mga buwan ay hindi ang kawalan ng sagot, kundi ang hindi man lang maitatanong ng tama ang tanong. Ang impormasyon ay magulo. Mahirap maunawaan ang sitwasyon at hindi malinaw kung ano ang dapat na desisyonan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang bagong ulat tungkol sa lugar ng kalamidad sa Timog Asya. Ang pagbawi ay unti-unting sumusulong. Nagtungo ako mismo sa lugar. Pagdating ko sa paliparan, magulo pa rin ang kapaligiran, ngunit malinaw na mas maayos kaysa dati. Ang mga relief goods ay sistematikong ipinamamahagi at gumagana ng tama ang tulong medikal. Nakilala ko si Maria Lopez, isang international aid worker mula sa Espanya. Mukha siyang nasa huli ng 40s at matagal nang nagtatrabaho sa mga lugar na nasalanta. Mukhang pagod si Maria Lopez, ngunit maliwanag ang kanyang ekspresyon. Tinanong ko kung paano bumuti ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Maria Lopez na ilang araw na ang nakalipas, dumating ang isang medical team sa lugar. Sinabi niya na ito ay isang team mula sa Pilipinas. Nagdala sila ng kagamitan, nagtayo ng sistema, at nakipagtulungan sa mga lokal na tao. Sinabi ni Maria Lopez na nakakita na siya ng maraming tulong noon, ngunit ang kasong ito ay tiyak na iba.
Sinabi niyang hindi sila nagbigay ng mga kondisyon sa politika, hindi naghahanap ng atensisyon ng media, at ginawa lang ang trabaho na kailangan. Idinagdag ni Maria Lopez na sa una, nag-aalangan ng mga lokal na residente, palaging humihingi ng kapalit ang tulong mula sa labas. Ngunit iba ang team ng Pilipinas. Tahimik silang nagtrabaho, iginalang ang lokal na paraan, at isinagawa lamang ang trabaho na talagang kailangan. Ipinaliwanag niya na habang tumatagal, ang mga tao mismo ang nagbigay ng tiwala. Sinabi ni Maria Lopez, ang tiwala ay hindi ginagawa ng mga salita, kundi pinapanganak mula sa paulit-ulit na karanasan. Umikot ako sa lugar at itinala ang bawat tagpo, ang mga taong abala sa medical tent, ang mga voluntaryong nagdadala ng relief goods, ang anyo ng nayo na unti-unting bumabalik sa normal. Walang mga dramatikong tagpo, walang palakpakan, at walang production. Ang normal na buhay lang, ang dahan-dahang bumabalik. Matapos bumalik sa Geneva, inayos ko ang ulat. Ang pagpapatatag ng rehiyon ng Aprika, ang resulta ng pagsasama ng impormasyon, ang unti-unting pagbawi ng lugar ng kalamidad, magkakaiba ang mga pangyayari, ngunit malinaw ang pagkakapareho. Ang interbensyon ng Pilipinas. Hindi ito kumpletong solusyon. Ang problema ay nananatili, at ang panganib ay hindi rin nawala. Ngunit ang sitwasyon ay tiyak na mas mahusay kaysa dati. Pagkatapos noon, nagdaos ng isang pribadong pagpupulong. Ito ay isang pulong na dinaluhan lamang ng mga senior staff. Hindi ako pinayagang mag-ulat ng direkta, ngunit narinig ko ang nilalaman ng pagpupulong kay Anna Schmidt pagkatapos. Sinabi niya na pinag-usapan ng direksiyon ng kooperasyon sa hinaharap. Ang ilan ay nagpanukala ng kooperasyon sa Pilipinas, at ang iba naman ay tumugon sa katahimikan. Walang tutol at walang aktibong pagsang-ayon. Tanging ang mga salitang kailangang suriin muli ang paulit-ulit. Sinabi ni Anna Schmidt na hindi pa siya sigurado. Ngunit sinabi niya na may isang bagay na naging malinaw. Ang katotohanan na ang umiiral na pagpipilian ay mas mapanganib. Sinabi niya na hindi nababalik ang Amerika. Abala pa rin ang Europa sa internal na problema. At tiyak na magbibigay ng mga kondisyon ng China. Samantala, ipinakita ng Pilipinas ang isang sistema na gumagana ng walang kondisyon. Sinabi niya na hindi ito perpekto, ngunit mahalaga ang katotohanan ito ay talagang gumagana. Sa aking hotel room, tahimik kong binalikan ang nakalipas na mga buwan. Ang walang laman na pasilyo ng UN headquarters, ang walang lakas na pagpupulong na paulit-ulit sa Geneva, ang kaguluhan at pagkaantala na nagpatuloy sa lugar lahat ng mga tagpong iyon ay umiiral pa rin. Ngunit ngayon, tiyak na may nagbabago. Nagsimula ng itala hindi lamang kung ano ang nagpalaki sa panganib, kundi pati na rin kung ano ang nagpababa sa panganib. Sa talaang iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas. Pilipinas. Defense System, AI Analysis, Satellite Information, Tulong Medikal, Pagbawi sa kalamidad. Magkakaiba ang mga larangan, ngunit pareho ang pangalan. Hindi pa rin ako sigurado. Hindi ako naniniwala na malulutas ng Pilipinas ang lahat ng problemang ito. Ngunit hindi ko maikakailang katotohanan ang Pilipinas ay malinaw na gumagawa ng ibang pagpipilian. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik pa rin ang gabi sa Geneva. Ang sistema ay hindi pa rin matatag at ang krisis ay hindi pa tapos. Ngunit malinaw ang pakiramdam na may nagbabago ngayon. Hindi ko pa maipaliwanag ng malinaw kung ano iyon. Ngunit tiyak na nararamdaman ko. Isang pakiramdam na hindi komportable ngunit hindi na maaring baliwalain. Muli akong bumalik sa New York. Tahimik pa rin ang UN headquarters. Ngunit iba ang kapaligiran kaysa dati. Ang tensiyon ay nararamdaman sa mga ekspresyon ng mga taong naglalakad sa pasilyo. At ang presyon na kailangang magdesisyon ng isang bagay ay tila umaaligid sa hangin. Narinig ko ang balita na magdaraos ng isang pribadong senior meeting. Walang formal na anunsyo. Ngunit ang katotohanang nagtipon ng lahat ng kinatawan ng pangunahing bansa ay malinaw na may kabuluhan. Nag-abang ako sa pasilyo sa labas ng silid ng pagpupulong. Hindi pinapayagan ang pag-uulat. Ngunit naisip kong makakausap ko ang isang tao pagkatapos ng pagpupulong. Ilang oras ang lumipas. Tahimik ang pasilyo. Paminsan-minsan ay may lumalabas at pumapasok na staff. Ngunit walang nagsasalita. Matapos ang pagpupulong, lumabas si Anna Schmidt. Mukha pa rin siyang pagod. Ngunit iba ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Tila may naayos. Maingat akong nagtanong, ano ang napag-usapan? Medyo nag-atubili si Anna Schmidt, ngunit nagsalita. Ang pagpupulong ngayon ay tungkol sa pagpili ng bagong kapangyarihan. Aniya, ito ang sandali upang magdesisyon kung sino ang makakabasag sa yelo.
Sinabi niya na ang mga ulat na parang bundok ay lumabas sa silid ng pagpupulong. Naayos ang lahat ng pangyayari na naganap sa nakalipas na mga buwan. Pagpigil sa labanan sa Aprika, pagsasama-sama ng impormasyon mula sa satellite, pagbawi sa lugar ng kalamidad, cyber defense system na itala kung ano ang gumana at kung ano ang hindi gumana sa bawat pangyayari. Sinabi niya na may mga numero, log, at mga testimonya mula sa lugar. Sinabi ni Anna Schmidt na may isang pangalan na paulit-ulit na lumabas sa lahat ng talaang iyon. Sinabi niyang ito ay Pilipinas. Ang sandali kung kailan pinigilan ng defense system ang paglala, ang mga halimbawa kung kailan hinarangan ng pagsusuri ng AI ang maling desisyon, ang siyentipikong pagtugon na nagpanatili ng kaayusan nang walang sobrang interbensyon, ang tiwala na nabuo sa mga larangan ng kultura, medikal, at edukasyon lahat ay naitala bilang ebidensya. Sinabi niya na ang katahimikan ay nanatili sa silid ng pagpupulong. Sinabi niyang walang sino man ang naunang tumayo. Lahat ay naghihintay. Naghihintay na may magbigay ng ibang pagpipilian. Naghihintay na may magsabi na may ibang paraan. Ngunit sinabi niyang walang nagsalita. Sinabi niya na hindi na babalik ang Amerika. Kailangan ng oras para sa internal na pag-aayos ang Europa at malinaw na magbibigay ng kondisyon ng China. Ang Rusya ay nag-enjoy sa kaguluhan. Ipinahatid ni Anna Schmidt na nagsalita si Samuel Okoye sa pagpupulong. Sinabi ni Samuel Okoye ang karanasan ng mga umuunlad na bansa. Palaging nangangako ng tulong ang mga dayuhang bansa. Ngunit ang tulong na iyon ay may kaakibat na kapalit. Politikal na panggigipit, pang-ekonomiyang pabor, tulad ng paglabag sa soberanya. Ngunit sinabi niyang iba ang Pilipinas. Hindi sila nagbigay ng kondisyon, hindi sila nagpropaganda, at ginawa lang nila ang trabaho. Sinabi ni Samuel Okoye na hindi siya nagsalita ng emosyonal, kundi ang mga katotohanan lang. Kaya, ang mga salitang iyon ay mas nagbigay ng bigat. Idinagdag ni Anna Schmidt na napagtanto niya rin habang inaayos niya ang ulat. Nang binalikan niya kung anong sistema ang talagang gumana sa nakalipas na mga buwan, halos wala nang nangyari nang wala ang Pilipinas. Sinabi niyang hindi ito perpekto, ngunit walang tugon na magiging maayos nang wala ang sistema, impormasyon at tiwala na ibinigay ng Pilipinas. Tinanong ko, kaya ano ang naging konklusyon? Huminga muna si Anna Schmidt bago sumagot. Sinabi niya na inilabas ang panukala na piliin ang Pilipinas bilang permanenteng miyembro ng Security Council. Sa una, isang bansa ang nagpanukala, ngunit agad na sumang-ayon ang maraming bansa. Sinabi niyang walang tutol, ngunit hindi rin masigasig ang pagsang-ayon. Ito ay isang kasunduan na wala ng ibang pagpipilian. Tahimik na idinagdag ni Anna Schmidt, walang pagbati at walang palakpakan sa silid ng pagpupulong. Sinabi niyang tahimik na nangyari ang lahat. Ang pagboto ay formal at nagkakaisa. May nagsabi ng congrats, ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat. Alam ng lahat, hindi ito pagbibigay ng pribilehiyo, kundi pagpapasa ng responsibilidad. Matapos akong maghiwalay kay Anna Schmidt, naglakad ako sa pasilyo. Magulo ang isip ko. Ilang buwan lang nakalipas, ang Pilipinas ay isang middle power sa mundo. Isang bansa na gumaganap ng sarili nitong papel, ngunit malayo sa sentro ng pandaigdigang kaayusan. Ngunit ngayon, iba na. Ang Pilipinas ay naging permanenteng miyembro. Hindi nila ito hiniling, ngunit sila ay pinili. Ilang araw ang lumipas, nagdaos ng formal na General Assembly. Sa pagkakataong ito ay isang pampublikong kaganapan. Nagtipon ang mga mamamahayag at inilagay ang mga kamera. Puno ang bulwagan ng General Assembly. Umakyat ang tagapangulo sa entablado at inihayag. Sinabi niya ng Pilipinas ay itinalaga bilang bagong permanenteng miyembro ng Security Council. Bumunyi ang palakpakan. Ngunit hindi ito nagtagal. Formal na palakpakan. Tumayo ang delegasyon ng Pilipinas. Nalaman ko ang pangalan niya pagkatapos. Ambassador Rafael Rafi Cruz. Isa siyang diplomat. Tila nasa kalagitnaan ng 40s. At may tahimik na personalidad. Hindi umakyat si Ambassador Cruz sa entablado. Yumuko lang siya at bumati sa kanyang kinauupuan. Walang talumpati at walang pasasalamat. Tahimik lang siyang umupo. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, naisip ko, hindi nagdeklara ng tagumpay ang Pilipinas. Hindi rin sila humiling. Nananatili lang sila bilang bansa na pinakamatagal, pinakatahimik at pinakamaraming nagdala ng responsibilidad. Ang pagpipiliang ito ay hindi papuri, kundi pagkilala, hindi pribilehiyo, kundi pasanin. Matapos ang General Assembly, bumalik ako sa aking hotel. Binuksan ko ang aking laptop
at nagsimulang magsulat ng artikulo. Habang nagsusulat ako, lalo akong nahihirapan sa pagpili ng mga salita. Hindi ako sigurado kung paano ko dapat ihatid ang kuwentong ito. Hindi ito isang dramatikong pagbaliktad at hindi rin ito isang nakakaantig na sandali. Ito ay isang pagpipilian batay sa pangangailangan. Ngunit ang ibig sabihin ng pagpipiliang iyon ay malinaw. Matagal kong naunawaan ang mundo batay sa kapangyarihan, laki at dominasyon. Isang istruktura kung saan nagpapasya ang pinakamalakas na bansa at sumusunod ang iba. Ang Amerika ang sentro at ang UN ang aparato na nagpapanatili ng istrukturang iyon. Ngunit nang umalis ang Amerika, gumuho ang istruktura. Walang sino man ang makakapuno sa lugar na iyon. Ang lakas ay hindi sapat. Kailangan ng tiwala. Hindi pinili ang Pilipinas dahil sa lakas. Pinili sila dahil sa tiwala. Kooperasyong walang kondisyon, tulong na walang sobrang interbensyon, pagbabahagi ng teknolohiya ng walang panggigipit sa politika, ang mga iyon ang nagtipon at naging tiwala. Ang tiwala ay hindi ginawa ng propaganda. Ipinanganak ito mula sa paulit-ulit na karanasan. Tiningnan ng mga tao kung ano ang ginawa ng Pilipinas kaysa kung ano ang ipinangako nito. Naalala ko ang mga salita ni Maria Lopez. Ang tiwala ay hindi ginagawa ng mga salita, kundi ipinapanganak mula sa paulit-ulit na karanasan. Naalala ko rin ang mga salita ni Samuel Okoye. Hindi nagbigay ng kondisyon ng Pilipinas, hindi nagpropaganda, at ginawa lang ang trabaho. At naalala ko rin ang mga salita ni Anna Schmidt. Walang tugon na magiging maayos nang wala ang sistema, impormasyon, at tiwala na ibinigay ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag pa rin ang gabi sa New York at patuloy na umaagos ang liwanag. Hindi nagbago ang taon, ngunit nagbago ang mundo. Ang panahon ng pagtatanong kung sino ang pinakamalakas ay papalapit na sa pagtatapos. Ang panahon ng pagtatanong kung sino ang nanatili sa lugar hanggang sa huli ay nagsisimula na. Tinapos ko ang artikulo. Simple ang napili kong titulo. Ang pagsilang ng bagong permanenteng miyembro ng Security Council. Ngunit ang nilalaman ay hindi simple. Hindi ito kwento ng tagumpay ng Pilipinas. Ito ay isang talaan tungkol sa pagbabago ng pandaigdigang kaayusan. Isang talaan ng panahon kung saan ang tiwala, hindi ang lakas, at ang sustainability, hindi ang dominasyon, ay naging mahalaga. Matapos kong ipadala ang artikulo, nagmasid pa ako sa labas ng bintana sa loob ng ilang sandali. Ang mundo ay magtatala, bago muling tanungin kung sino ang pinakamalakas, kung sino ang nanatili sa lugar, hanggang sa huli. Isang tahimik, ngunit tiyak na pagbabago. Ako ang naging saksi sa pagbabagong iyon. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat.